Ayan, hello guys. Hello mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Napaka-exciting nitong topic natin ngayon mga kababayan. Dahil nga po dito sa issue ni Senator Sani Trillanes saka ni John Vic Remulla mga kababayan, especially itong kay Kaufman. Opo, tama po kayo na narinig kay Kaufman. Oo. Talaga bang suko na si Kaufman sa na ito? Ha? Tingin nyo mga kababayan, suko na ba talaga si Kaufman dito sa kaso po ni Digongyo, no? Dahil ayon nga sa balita, no, mga kababayan, ay delaying tactics na nga daw yung ginagawa ni Kaufman. Oo. Regarding dito sa cases di umano na kinakarap ni Digongyo sa sa ICC. Mamaya yan, pag-usapan natin yan, no? Parami muna tayo ng viewers, pa-like and share po. Ayan, pa-like and share po mga kababayan. Para po sa ating napakagandang talakayan, balitaktakan. Ito nga mga kababayan, no, ay na po ito na nabalita po ulit, na question. Okay, na question po ng isang political analyst, okay, or sabihin nating isa sa mga nagtatanong, okay, na isang abogado na di umano ay questionable talaga itong 100 million pesos po na na binabayad kay Kaufman, di ba? Alam naman natin 'yon. Ayan, comment down below po kung loud and clear tayo. Ayan, salamat po. Kasi mga kababayan, eto lang yan mga kababayan ko mga ka-BBM, eto lamang po yan. Kung tutusin talaga mga kababayan, kulang na kulang po. Okay, yung SALN, kahit pagsamahin natin yung SALN, okay, ni Digongyo at ni Sara Duterte na nagkakahalaga lamang po ng more than 30 million. Okay? More or less 37 million pesos po sa SALN nila. Ang binabayaran ni Digongyo ng mga Duterte, mga kababayan, remember po, nasa 100 million a month po ang binabayaran ng mga Duterte. Sige nga, comment down below kung saan ang galing ang pera nitong mga ito. Ito ba hindi dapat questionin o dapat questionin? Ito ba ay dapat imbestigahan o hindi dapat imbestigahan? For me para sa akin po, sarili kong pananaw, dapat pong imbestigahan. Nararapat lang na lahat ng may ganitong yaman, dapat imbestigahan, mga kababayan. Lalo-lalo na, isa po si Duterte, si Digongyo, ang nagsasabi, mga kababayan, na siya ay mahirap. Diba? Take note sinabi po niya ilang beses yan on live television. During his term, sinabi niya rin yan. During Blue Ribbon Committee, sinabi niya rin yan. Sa Kongreso, sinabi niya rin yan. Sa Quadcom. Diba? Malinaw na malinaw sinabi niya na wala siyang pera. Tapos sasabihin ng mga DDS, pakialam nyo sa pera ng mga Duterte. Of course, meron tayong pakialam mga kababayan, 'di ba? Meron po tayong say diyan. Dahil nga mismo nga mga abogado na nagtatanong, mismo nga ang sambayan ng Pilipino na nagtatanong how they can afford that 100 million pesos a month para po sa isang isang nagsasabing sila ay mahirap lamang. Based on sa SALN nila na 37 million. Kabuuan na 'yun ng SALN. Imagine Mama Merlita, ayan, Ramirez, shout out po. Imagine, sila pa nagsasabi na sila ay mahirap. Ito nga ang sabi sa balita, abogado, ipinagtataka kung paano umano nakakapagbayad ng daan-daang milyong piso ang mga Duterte, 'di ba? Ang mga Duterte kay Attorney Kaufman. Nagtataka ang isang abogado, ang political analyst na si Attorney Jesus Falsis kung paano nakakaya ng pamilya Duterte na magbayad na umano'y 100 milyong piso sa international lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman. Si Kaufman ang kasalukuyang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ayan baka sabihin nyo, iniimbento ko, ayan po, nasa Facebook yan malinaw na malinaw. Okay, nasa balita po 'yan. Okay? Ayon kay Falsis, hindi naman umano nag-apply ng legal aids si Duterte sa ICC. Kaya't mismo ang pamilya ng dating pangulo ang nagbabayad kay Kaufman. Malinaw na malinaw 'yon.
Ang last SALN ni Duterte ay 37 million at ang SALN naman ni Sara ay 88 million lang. Ani Palsis. Ito po siya. Lagi naman natin nakikita yan, mga kababayan, si Palsis, si Attorney Palsis. Ngayon, mga kababayan, natural lamang po na magtaka tayo, di ba? Na kung saan nanggagaling ang pera ng mga Duterte. Especially itong pamilya niya. Kasi tama 'tong sinasabi ni attorney, kung hindi naman nagfile ng age si Digong, sa makatuwid ang nagbabayad yung pamilya niya. Ang tanong, saan nanggagaling ang binabayad? More than their SALN, mga kababayan. More than sa SALN nila ng mga Duterte. Ito ba ay galing sa korupsyon? Magbasa tayo ng mga comment, magbasa tayo ng comment. From fruits of their illegal activities. Ayon kay Cristobal Pama. Imagine nyo kahit mga commentator at nanonood, nagsasabi na naniniwala sila na doon sa bunga ng mga illegal activities nila, which is saan po? 'Di ba alam naman natin nadawit ang pangalan ng mga Duterte ayon mismo kay Senator Sonny Trillanes na di umano ay membro sila ng Triad, 'di ba? Triad Syndicate, mga kababayan, sa China. Kaya nga meron nga silang Triad tattoo, 'di ba? Na ayaw naman ipakita ni Pulong Duterte sa madlang people, 'di ba? Ito nga, sabi pa dito, as Sara, 'di ba pwedeng required ng ombudsman Popio as government official as national interest? Kaya nga, 'di ba? Kaya nga po tinatanong natin dito. Kahit si Sara naman, tanungin natin si Sara, anong sasabihin nila? 'Di ba? Baka same lang ng sagot ni kasi iniwasan na ni Sara 'yan sagutin 'yan before. Remember, tinanong na po si Sara, kasagsagan po ng issue na 'yan. Kasagsagan ng init na baliktaktakan regarding sa yaman ng mga Duterte, sinagot na po ni Sara 'yan at ayaw niyang pag-usapan 'yan at tinatanggi niya 'yan. 'Di ba? Kasi bakit? Trilyong piso po ang kabuuan ng halos nagastos na ata diyan kay Kopman, no? Trilyon ang naitabi sa bangko ni Duterte according dito sa mga comment. Binabasa lang lamang natin yung comment dito ng taong bayan, 'di ba? Kasi meron din silang saloobin hinggil dito sa issue na ito. Tayo ba mga vlogger hindi tayo magtatanong rin, 'di ba? Of course, maiko-content natin 'to, maitatanong din natin ito, 'di ba? 'Di ba, Ma'am Anita Subido? Ayan, shoutout po sa mga kabirador natin diyan, mga kabengador natin diyan. Shoutout po, Ma'am Anita Subido. Ayan. Trilyon ang naitabi. Saan naman kaya galing yung sinasabing trilyon? Yun ang katanungan. Kaya nga si Senator Sonny Trillanes na mismo ang nag-imbestiga diyan. Kasi wala namang nag-iimbestiga 'di ba? Wala namang pong nag-iimbestiga. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player, cause